So, what's up guys? Welcome na naman po sa another episode ng Cooking with Chef Allen. Yes sir! So today, ang lulutuin natin ay ang masarap na beef pares. Chef Allen, bakit po beef pares ang gagawin nyo ngayon? Simple lang po ang reason, no? Tatlong reason. So first reason, naalala nyo yun sa last video, nagtanong ako kung i-comment nyo kung ano ang gusto nating lutuin next, kung anong gusto nyo. So may nag-comment doon dalawa na nagsabi kung anong lulutuin natin ngayon. So if naalala nyo last video, no? Na nagsabi ako sa inyo na if kung gusto nyong lutuin natin, kung anong gusto nating lutuin next, ilagay nyo sa comment section, no? Ang nag-comment, may dalawa doon nag-comment. Yung una, yung sila The Serranos 61922. User Serranos 61922. Sila yung nauna. Sabi nila, beef pares po, Chef Allen. Tapos yung pangalawa naman, isa ding vlogger dito na nasa Chicago, sila Andrea Jedge TV. Sabi naman, sisig daw. So, of course, unahin natin yung nauna. So, yung beef pares. So, next is yung sisig. Next episode na yun. So, next reason kung bakit beef pares. Alam nyo ba yung trending ngayon dun sa Pilipinas? Diyan sa Pilipinas, trending ngayon si Diwata. Diwata beef pares. Lahat ng mga vlogger pinupuntahan siya. Ginagatasan daw, sabi nila. Ginagamit daw siya. Gustong-gusto naman niya yung exposure dun. Sa business niya, di ba? Perfect yun kay Diwata. So, ano ba ang sikreto ni Diwata? Anong sikreto niya? Anong sikreto niya, guys? Walang sikreto yun. Nasa pagluluto talaga yun, di ba? So yun, gagawin natin yung beef pares. Yun, pangalawang reason kung bakit lulutuin natin yung beef pares. Pangatlo is gusto lang talaga natin. Nagkikrave ako ng beef pares. Pati din si Mrs. nagkikrave ng beef pares. So ano pang hinihintay natin guys, no? Magsimula na tayo kasi gutom na din ako at matagal-tagal tong beef pares So, let's go! Let's start this thing! Okay, mag-start tayo kung ano ang ingredients na kailangan natin para gumawa ng beef pares. Una, kailangan mo ng beef. Of course, di ba? Beef pares. Kailangan mo ng beef. So, anong cut ba ng beef ang most, dito? Ang pinaka pwede gamitin dito. Number 1 is yung mga fatty cuts of meat. Yung kaya ng beef brisket, beef chuck, at saka yung beef short ribs. So, ang gagamitin natin sa video na ito ay ang beef short ribs. Kasi yun yung accessible ngayon. At napakasarap ng flavor kasi nun. At hindi pa natin tatry yun. So, gamitin natin ang beef short ribs. So, okay, sunod. 3 cloves garlic, minced, 1 onion, chop, isang ginger, ang singlang ng thumb nyo, gaya niyan. Isang ganyan lang ng ginger, i-mince mo siya, dice. Tapos, 3 tablespoons of soy sauce, 3 tablespoons of oyster sauce, 1 tablespoon of brown sugar, 1 tablespoon of red wine. Huwag nyo inumin yun ha, pampa-flavor lang. 2 tablespoons of beef powder, yung Knorr. Cooking oil, syempre, panggisa. And then yung green onions for garnish, para pagtapos, gano'n mo siya, pang Salt Bae. Then, yung spices, yung parang secret spices, pang pa-aroma, para mabango yung luto natin. Chinese na amoy ng beef pares. Dahil ang gagamitin mo ay yung bay leaf, cinnamon. Kaya nang bahala maglagay, no? Kung ilang gusto nyo, ano ang tamang amount. Pero secret kasi itong amount na to. Pinaglalaruan lang natin ang timpla, di ba? Peppercorns and star anise seeds. So with that smell, ng star anise, alam nyo yung yung parang ibang amoy nun ng star anise. Pero yun yung kailangan nyo. Kasi pang pa-aroma yun siya. Tapos, syempre, huwag niyong kalimutan yung kanin, no? Kanin na luto. Magluto kayo, magsaing kayo ng kanin. Kasi masarap yung beef pares. Ipares. Beef pares, ipares sa kanin. So, tara, let's go. Lutuin na natin. I'm so hungry now. Let's go!
So magsimula tayo sa paggisa ng ating meat ng karne para mag-brown yung ano niya, yung skin layers niya, at para yung flavor hindi lumabas at hindi mag-disappear sa tubig, at para mawala yung langsa ng ating karne. Kaya gisahin muna natin siya, ha? So kailangan natin ng oil for that. Let's go. Unang-una, lagyan natin yung oil natin. Let's go right here. Ang oil, lagyan na natin dyan. Oh. Painitin lang ng saglit. Tapos, ilagay na yung beef. So, mainit na yung mantika, guys. Ilagay na natin yung beef short ribs natin para igisa natin siya. Let's go. Ito na. Buhos ko na. 2 pounds worth of meat dito, ha? Buhos mo lang siya ng ganon. Tapos, i-mix mo na siya. Make sure that brown siya on both sides, ha? So, it could take a lot of minutes. We'll see. Mga 5 minutes siguro. So, gisahin mo siya. Tapos, hanguin mo. Set aside. Kasi ang matitira doon sa baba nun is yung parang mga ano niya, yung mga natirang flavor na nandun. I-deglaze natin yun with a white wine. Tapos, gisa natin yung sibuyas, yung minced garlic, minced ginger. Tapos, pati na yung spices. Ilagay na rin natin. Gisa natin doon. Balik natin ulit yung beef. Tapos, tubig na kagad para pakuluan siya for a very long time. Okay? Tara, let's go. Let's do this kasi I'm so hungry now. Nag-brown na yung meat natin, guys. So, hanguin na natin siya since it's already finishing ng yung browning. Pina-brown lang natin so that mawala yung lansa niya. So, hanguin na natin siya. Ilagay natin siya sa separate bowl. Yun, oh, yung separate bowl is nandito. So, kunin lang natin siya, yung meat, para magisa na natin yung sibuyas. At malagyan na din natin yung red wine to deglaze the cooked flavor ng meat na to para mas masarap pa yung outcome ng ating beef pares. So, ganun lang yan, guys, no? Mabilis lang magluto, pero mahirap mag-execute ng pagluluto. So, if natanong nyo, Chef, madali lang bang magluto? Siyempre, madali lang talaga magluto, guys. Walang right or wrong sa pagluluto. Basta, confident ka lang sa ginagawa mo, yun lang ang tamang advice ko sa inyo. Maging confident ka lang. Kahit anong recipe kaya mong lutuin. Yun yung number 1 na advice ko. Be confident. Be confident to cook. You know? Because if you're not confident to do anything, you can't do anything. Oh. Big word. Big sentences, Chef. Why? Why? Alright. So, yun na. Yun na yung mantika, guys. Oh. Yun. Yun na ang mantika. Ready na yung maggisa. Let's go. Igisa na natin yung sibuyas natin. Yung ating minced garlic. Yung ating diced ginger. Halo-haluin natin to. So, ang bango na. Sana, I wish you can smell the aroma that I'm smelling right now. Hindi ko pa nalagay yung spices, ha? So, gisahin natin yan. Hinaan natin onti yung apoy kasi baka masunog yung sibuyas, luya, at yung ginger. Tapos, at yung ginger, yung garlic. So, ilagay na din natin yung spices natin, guys, no? So, ayun, yung bay leaf, cinnamon sticks, yung star anise seeds, and peppercorns para ma-add na natin yung very, very bango ng smell ng mga spices na ito. Kaya kailangan talaga natin ng spices sa buhay natin kasi sila yung nagpapabango sa buhay natin. Yun, nailagay ko na doon.
Cinnamon sticks, bay leaves, peppercorns, the star anise seeds. Yun na guys, hinahalo-halo na natin. Minekos-mekos na natin, sabi na ni Tito, mekos-mekos. Let's go. At then, pagkatapos niyan, kunin na natin yung red wine natin. Onting buhos lang, mga around 2 tablespoons ng red wine. Yun lang yung kailangan natin, huwag yung inumin kasi bawal tayong mag-inom. Dapat lang to pang pa-flavor lang talaga yung red wine. So, lagay na natin siya, ha? Buhos mo lang dyan, no? Tansyahin mo lang. Ganun lang, 2 tablespoons. Boom. So, 2 tablespoons red wine is down the pot. Okay. Tuloy-tuloy lang sa paggisa. Isahin pa natin yan. So, tuloy-tuloy na tayo sa paggigisa, guys. Dito, no? Parang, na lang, 30 seconds siguro. Pwede na to. Ibalik na natin yung ating naluto na beef short ribs. Ayan. Para masimulan na natin yung proseso ng pag-boiling at simmering and getting the flavors out of this meat. Para masarap yung stew natin. Masarap yung beef patis natin. Let's go. Lagay na natin to, ha? So, yung cooked meat na hinango natin, ilagay na ulit natin. Grabe, daming process yan, no? Pero, ganun talaga, walang shortcut sa pagluluto. Pag shortcut mo, shortcut din yung lasa, pangit. So, kailangan mo talaga step-by-step process. So, push natin yan, step-by-step process. So, yung unang ginawa natin, brown natin yung meat. Tapos, hinango natin ulit. Tapos, nilagay natin yung mga, sibuyas, garlic, ginger, yung spices natin, yung mga cinnamon stick, bay leaf, star anise, at yung black peppercorns, nilagay natin, ginisa-gisa natin, tapos ibalik natin ulit itong beef natin na niluto natin, na hinango natin, at ilagay na natin. Grabe, hiningal ako doon sa sinabi ko yan. So, stay put lang kayo dyan. Huwag kayong umalis. Huwag kayong umalis. Huwag kayong maglipat ng maglipat ng ibang channel. Dito lang tayo kay Chef Allen channel, okay? 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 Let's go. So, kung hindi pa nagawa, no? Hindi pa nagawa yung dapat nyong gawin, mag-subscribe na kayo sa channel natin. I-hit nyo yung like button din para makita ko kung if nagustuhan nyo. Tapos, mag-comment kayo dyan down below once again para malagay natin kayo sa listahan ng ating lulutuin next. So, nagawa na natin yung unang episode natin, di ba? Yung Pinoy Chicken Adobo. Ngayon, pangalawa yung Beef Pares. Tapos meron ng pangatlo Pero, coming soon pa yun. Yung sisig, sabi ni Andrea Judge TV. Ito namang Beef Pares, sabi ng Serrano family. So, tuloy-tuloy lang. Gisahin na natin to. Tapos, ilagay na natin yung tubig natin. So, nakuha na natin yung tubig, guys. 4 cups of water. Ito yun. Ito kadami. So, bago natin ilagay yan lahat ng tubig na yan, ilagay muna pala natin yung soy sauce, yung oyster sauce, at yung beef powder. Yung Knorr beef seasoning. Bakit nga ba lagyan mo pa ng beef seasoning, chef? Beef na nga yung nandun, lagyan mo pa ng beef. Ang kasi, itong beef Knorr powder, nagpapa-enhance ng lasa ng beef. So, mas maging lasa pa ng beef, yung beef pares nyo. Malaking lasang beef talaga. Hindi lasang chicken. so kunin nyo yung beef, Knorr beef powder. Huwag yung chicken powder. Si beef powder para malasang powder. Malasang beef yung pagkain nyo. Kasi yung pag wala mo nilagay ito, hindi lasang beef. So, lagay nyo na yung ganito para ma-enhance nyo yung flavor ng iyong lulutuin. So, sa luluto natin ngayon is this one. Kasi beef pares. So, Knorr beef seasoning. Or beef bouillon. Kung ano man tawag nyo doon. So, yan yung gamitin nyo. So, lagay na natin Lagay na natin yung ating... Ilagay na natin yung ating soy sauce. Bago pa ilagay natin yung tubig. Soy sauce. Yung ating oyster sauce. Tapos paghalu-haluin na natin siya.
Let's go right there. Wow. Grabe ka, chef. Grabe ka, chef. Nagluluto, nagbablog ka pa. Grabe ka. Grabe dedication mo. Ha? Para sa inyo to, guys, ha? Para sa inyo to. Yeah. Siyempre, para din sa akin. Makakain namin to, eh. Hindi nyo makakain to, eh. You know? So, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-i-enjoy sa pagluluto ng beef pares na ito. So, mga around siguro, after ibuhos ko itong tubig, mga 2 oras siguro para mas masarap talaga siya. So, ngayon is currently around 12:30 p.m. So, lunchtime na dito. So, ready na to ng 2 o'clock or 2:30. Gutom na ako. So, pag nagluto kayo nito, maglinis muna kayo ng bahay at maglaba. Ngayon ko, if gusto nyo mag-relax muna after ng process ng paglagay ng tubig. So, yun lang. Lagay na din natin tong beef powder natin para maging maglasa pang beef yung beef pares natin. Kuha tayo ng spoon. Yun. Siguro 2 tablespoon. Yun. Tansyahin nyo lang yung lasa. Pero lagay ko pa rin dyan sa description down below. No? Lagay pa rin natin yung ingredients nito at yung step-by-step process ng paggawa ko nito para masundan nyo if gusto nyo sundan. Pero sa pagluluto, nasa inyo freestyle. Kung anong gusto nyo. Gusto nyo, lagay nyo lahat. Pwede din yan. Lagay nyo na one time. Pero wag nga kayo mag-shortcut. Sabi ko kanina, diba? Wag kayo mag-shortcut. Magluto kayo. Try to do it your best shot. So after po ng napakahabang patalastas, ngayon ay nagbabalik na po tayo dito sa Cooking with Chef Allen. So nagbabalik na tayo ngayon, guys. After a very long break, nalinis na yung bahay, na labahan na yung mga damit, tapos nakapag-relax na. So ngayon, titignan na natin at titikman natin yung ating beef pares. So, it's been 2 hours na po. At ngayon, let's see what it looks like now. Grabe, oh. Yun na siya, guys. Halo-haluin natin siya. Tingnan natin kung malambot na ba siya. Yes, sir. It is. Tapos yun, guys, no? After, niready ko na din yung cornstarch slurry ko. Yung gamit namin na cornstarch. Equal parts lang siya. So, ginamit ko 1/4 cup, quarter cup ng cornstarch. Tapos, quarter cup ng tubig din. Cold water, if possible. Tapos, inalo-halo ko na siya dito sa slurry na. You know, gumawa ko ng slurry. Ganito. Siyang, para as a thickening agent lang para mas malapot yung natin, yung beef pares natin. So, let's see. But first, tikman muna natin kung masarap ba tong tama na ba yung timpla, kasi i-add pa natin tong brown sugar na natin. So, tikman natin, ha, ang sabaw niya. Mainit pa. Solid, guys, solid. 10 out of 10, 100%. Wala pang yun. So, lagay na natin yung brown sugar. Basta pang spoon. Halo na natin siya dyan. Brown sugar. I-mekos-mekos mo lang siya. Mekos-mekos mo siya dyan. Oh. Halo-haluin mo. Halo-halo judong. Ayan. Oh. Grabe. Tapos, ilagay na natin yung cornstarch natin. Slurry. Huwag mo na lahat. Lagay mo muna half. Tignan mo kung sakto ba sa consistency. Yan. Kalahati na muna nilagay ko. Tapos, mix ulit.
Kung sa tingin nyo na okay na yung kalahati lang ng cornstarch slurry. Kalahati lang ilagay nyo. Sa case na to, lagyan ko pa ng onte. You know what? Lagay na natin lahat. Nalagay ko na lahat. So, yun. Meron na siyang parang thickness na consistency ng ating beef pares. Sarap guys. So after niyan, try nyo kunin nyo na yung cinnamon sticks, yung bay leaf. Kasi di naman nakakain yun eh. Pang paano lang yun. So let's fish it out, okay? Gamit ko yung tongs. Yo! So, yun na guys! Tapos na yung beef pares natin. So, napakasimpleng gawin. Pero, kailangan mo siyang gawin in the right way. Huwag kang mag-shortcut. So, yung, if naalala mo, i-recap natin ha. Anong ginawa natin nung una? Naglagay tayo ng mantika. Tapos, ginisa natin yung beef. Tapos, niluto natin siya hanggang it's like brown color, brownish color. So, after that, kinuha natin siya, sinet aside natin, hinango natin, nilagay natin sa bowl. Tapos, after that, naggisa tayo ng sibuyas, garlic, ng ginger. Tapos yung spices, right? Naalala na pa yung spices, yung cinnamon, bay leaves, peppercorns, saka yung star anise seeds. Tapos, after that, nilagyan natin ng onting red wine, pang paano lang, pang pa-enhance ng flavor at yung sa smell niya. Tapos, binalik natin ulit yung karne sa pot. And then, hinalo-halo natin. Nilalagay natin yung oyster sauce, yung soy sauce, tapos yung beef powder, right? Para maging lasang beef siya. Alright. And then, ginawa natin, nilagay natin yung tubig. 4 cups of water. Tapos, close it. We boil it. And then we simmer it. Pinahinaan. And then, kantay tayo ng 2 oras. Tapos, naglaba ka muna. Naghugas ka muna ng pinggan. Tapos, naglinis ka muna ng bahay. Tapos, natulog ka. Nanood ng TV. O ano mang ginawa mo. Tapos, after that, bumalik ka. At yun, gumawa ka ng cornstarch slurry. And then, hinalo mo na siya. Pati yun ang brown sugar. At tapos na. Yun lang yun, guys. Napaka-easy, napakadali. Yun. I-partner na natin siya. I-pares na natin yung rice. At yung beef. Pares. Pares. Pinagpares. Pinagsama. Kaya, perfect pair. Perfect pares. Yan, guys. Meron na tayong rice dito. Ito yung rice natin. Ilagay na natin yung beef pares natin. Woo! Wee! Nice. There. Fresh na fresh. Umuusok pa. Wow. Napakasarap. Green onions. Para mukhang professional. Diba? Beef pares na siya. Ready na to eat. So, pang inaantay natin, kainin na natin to at para mabusog na ako. So yun guys, tapos na tayong maglinis, mag-clean up, maghugas at magluto. So, ayun, finally, makakakain na, matitikman na natin tong beef pares na ginawa natin. Chef Allen's beef pares. So, short rib beef pares. So, tikman natin. Yun, no? Ito yung short rib, guys. Yan siya yung buto. So, set aside na yung buto. Tapos, ito. Meat. Tamang saktong meat. Tapos, yung sabaw na malapot kasi dahil sa cornstarch. So, you don't want yung runny yung soup mo. Kasi stew siya eh. Yan. Tikman natin, ha? Wow guys, solid. Sarap. Grabe, beef pares.
Naman ko lang guys. Dapat yata magtayo na ako ng restaurant. Paresan ko dito sa Amerika. Diyan sa may kanto sa work. Maglagay ako dyan ng paresan. Yung cart. Siguro pupuntahan doon ng mga tao. Tamang-tama yung short ribs. Kasi meron siyang flavor ng buto niya. Yung sa bone. Hindi lang siya yung puro meat lang. Tapos yung fat, which like parang gives it yung parang yung consistency na jello. Parang yung nag-stick siya sa dila mo. Yun. Tapos yung mga spices na nilagay natin. Perfect sa aroma. Ang bango. Kulang na lang ito is yung lime eh. Wala akong lime kasi dito ngayon eh. Ano ba yun, chef? Hindi mo naisipang bumili ng limes. Mag-squeeze ka lang ng limes or pag preferred mo ng yung maanghang, lagyan mo siya ng chili oil. Tapos meron pa yung nilalagay na toppings. Madaming mga toppings dito sa beef pares. Yung fried garlic, yung tinatoppings din nila yun, I think. Sa nakita ko sa mga variation doon sa Pilipinas. Pero doon talaga ako na-inspire nung umuwi kami sa Pilipinas. Nag-try kami ng beef pares doon. Kami ni Jess, doon sa kanila sa Pangasinan. Grabe. Madami pa masabaw pa yun kasi ganun sa Pilipinas niload ka sa sabaw. Tapos unting meat lang. Pero grabe ang flavor. Solid na solid ang flavor. Mostly yung pag nalasahan mo siya, yung star anise talaga yung nagbibigay power. Power! So, So, yun guys. Yun lang. So, dito na natin tatapusin yung show na ito. Kakainin ko na to nang walang camera sa harap ko. Kasi, pag may camera, proper tayo. So, tatapusin na natin to. Mag-comment kayo dyan sa baba kung ano pa ang gusto niyong makita na lutuin ko. Or kung lutuin man ni Jess. Maybe siya magluto next time. But the next one will be our 3rd episode. Gagawa tayo ng sisig. Request yun ni Andrea Judge TV. Alright? So ito, The Serranos. Beef pares yung request nyo. Ginawa natin. Challenge accepted. Masarap. So kung gagawin nyo to, lagay ko dyan sa description down below ang ingredients na kailangan nyo and step by step na instructions. Or panoorin nyo lang video na ito na nakakatawa. If natawaban kayo. Pero tawang-tawa ako sa sarili ko. So if nagustuhan mo ang video na ito, video gidong. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-hit mo yung like button. I-share mo din para madami tayong ma-reach na Pilipino dyan sa Pilipinas. At pati na din dito sa Amerika. At pati na rin sa buong mundo. So salamat sa mga nagsusuporta sa atin. Mag-subscribe kayo guys. I can't. Kailangan nating makakuha ng subscribe. Hindi guys. Basta natutuwa ako pag natutuwa na din kayo. Hindi importante yung subscribers. Ang importante ay napasaya ko kayo. Can I tell you something, Papa? The Amtrak so fast, that's why I'm going fast. Say hi to my vlog. Hi, vlog. So, once again, salamat sa suporta. At tuloy-tuloy lang tayo sa pagbablog. Ito, magagawa ko ng playlist. Ilagay natin yung mga cooking vlogs natin dyan sa playlist. So, abangan nyo doon. We're gonna make more. Ewan ko if weekly. Pero, tatry natin na weekly. Pero busy ako sa trabaho 50 hours a week nagtatrabaho ako. Pero, basta lang mapasaya ako kayo. Yun na yung pangpupush ko. Okay? So, that's it guys. Sana makakuha pa tayo ng mas malaking kitchen, Pero, dapat sa maliit ka lang magsimula. Yun na. Pag anong meron ka, yun lang, gawin mo na. Diyan ka na lang. Ha? So, sana napasaya ko kayo. Sana nabigyan ko kayo ng impormasyon na kailangan nyo dito sa beef pares. Grabe. So,
So next episode, sisig. So don't forget to like, comment, and subscribe to our channel, The Cuyos Family. So, alright, peace guys. Chef Allen, signing out. Bye!